George Garcia, at ikaw pa ang umupo sa 2028, magkasubukan tayo. Nako yun. Subukan lang natin ang tapang mo at tapang ng taong bayan. Laro yan sa dalawang kapwa kongresista na hindi naman niya pinangalanan. Unless the House leadership will make a statement, Speaker Romualdez at yung mga leaders at saka mga political party leaders, then puro speculation will just be speculating. Sakaling May kasalanan si Inday Sara. Meaning, ang articles of impeachment is based on ill or questionable motives rather than merit, rather than evidence, or anything that is legal. Kaya ang nangyari sa ngayon, alam natin na lame president na si Bongbong Marcos dahil... Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Palpak ang plano kay BP Sara ng mga taga-kamara. Yan ang usapin dito ha mga kasama. At yan ang dapat nyo malaman. May banat na naman kasi. Sasagutin yan. Kung sino man yung dapat sumagot dyan. At anak ng tipaklong naman. Talagang hindi sila nagsasawa na talagang batikusin si BP Sara. Oo. Nagtataka tayo. Tayo ay magtatanong lang. Spokesperson ba? O talagang taga-atake? Hirap ano? Sa bagay, ganyan talaga ang politika. Ganyan, kailangan may sirain ka para bumango ka, kunwari. Sabi nga nila, pagdating ng panahon, malalaman nila ang tunay sa di tunay. Simulan natin to, pero nakalike ka na ba? Like mo muna yung video natin, ha? At share mo na rin, ha? At kung bago ka pa lang, subscribe mo na. At bell all nyo para nakakatanggap kayo ng notification araw-araw. Simulan na natin ito. Ano ba meron? Palpak na naman si Romualdez, House of Representatives, mga buwayang kongresista, sina Princess Fiona Abante, hugas kamay kasi ngayon sa kanilang isinumiting committee report sa Ombudsman. Ang sagot kasi sa press release ni Princess Fiona Abante, sinasabi nilang hindi daw sila nag-file ng reklamo laban kay Vice President Sara. Nag-forward lamang daw sila ng committee report at recommendations for filing. Pero itinama ito ni Ombudsman Martires at napahiya si Princess Fiona Abante. Pero bakit sila nag-forward ng committee report at recommendations for filing? Kakalap pa sila ng ebidensya mula sa Ombudsman, kaya't malaking sampal ang binitawan na statement ni Ombudsman Martires. Pero bago tayo tumungo dyan, pakinggan natin ang naging bobong press release statement ni Princess Fiona Abante. Ano raw yan? House clarifies it did not file any complaint before Ombudsman versus VP Duterte for plunder, malversation. The House of Representatives on Friday clarified that it did not initiate any formal complaint before the Office of the Ombudsman against Vice President Sara Duterte following reports that the anti-graft body had ordered Duterte and several other officials to respond to charges related to plunder, technical malversation, and corruption. Aniya ni Abante, we have not received a copy of the said order to file a counter-affidavit. Ako, personally, I've learned about it through the reports and I've seen it on social media. What I know is that the House or the Committee on Good Government and Public Accountability itself did not file any complaint, but it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. Grabe, no? Hindi niya alam mga ibig sabihin ng pagkakaiba ng nag-file at nag-recommenda. Bakit pinasasagot si BP Sara ng Ombudsman dahil meron naka-file na? Di ba? Sabi sa video noong mga nakaraang araw. At ito, parang hindi raw nag-file. Nirecommend lang. Wow. Ibang klase rin. Yung iba, nagtataka, bakit may mga ganun? May mga ganun, mag-hire sila ng spokesperson. Ang alam natin sa spokesperson, tagapagsalita lang. Hindi taga-atake, sabi ni Aling Ledesma. Ang nangyayari, hindi na ho spokesperson.
Kayo na ho umintindi kung ano sila. Nakakaumay lang dahil araw-araw mayroong mga ganito. Pag sumagot si BP Sara sa kanila, bibigyan pa nila ng masamang implikasyon ang pagsagot. Kagaya ng sabi niya, noong nakaraang araw, kahapon ata yun. O napanood niyo sa ibang video, bakit daw laging umaalis? Kung ano naman daw yun, kung personal o trabaho, wala na ho kayong pakialam doon. Yung ginagawa ng pangalawang Pangulo, bumibisita siya sa ating mga kababayan sa Malaysia, sa Qatar, sa Netherlands. Trabaho ang ginagawa. Kita nyo naman, yung implikasyon. Natutuwa ang ating kababayan na makita ang Vice Presidente. Meron ba yan doon sa nakaupo? Pag bumisita ba yan sa ibang bansa, sinasalubong na napakaraming tao, parang wala tayong nabalitaan ganun. No? At yan lang sampal doon sa nakaupo ngayon. Dahil magaling sa magaling ang nangyayari. Pag si BP Sara ang pupunta doon at nakikita ng sambayan ng Pilipino na sinasalubong siya, niyayakap, sampal yan sa mga nakaupo ngayon. Di ba? Dito tayo. Naku, walang tigil ang banat dito kay George. Si Milik. Sinampahan ng disbarment case. Ang mga nagsasalita na rito. Iba't ibang mga grupo, mga retired army, mga retired official, ang mga nagsasalita na dito at nagbibigay boses. Pasok natin. Kayo po, ngayon po ay nasampahan po ng kaso laban sa inyo, pinapadisbar po kayo, na kayo daw po ay humingi ng 300 million po dito po sa isang natalong, ang tawag ba sa kanya, yung tumakbo bilang sa Bohol. Kayo po magkwento, ano ba nangyari po dito sa sa pagsampa po niya ng disbarment case against you po? Una po, siyempre, tayo naman handa tayong humarap sa ganyan bilang nasa public service. Lahat na po ng kaso, pwedeng maharap kahit sa ombudsman, mga disbarment. Yan po ay parte, whether yan po ay nanggugulo o whether nag-intimidate or whatever, pero handa naman po tayo. Number one. Number two po, yan po ay pang-aaring sa akin pong palagay ay binabalikan tayo sapagkat meron po kasing gustong ipagawa noon, katulad ng pagpapalit ng aming provincial election supervisor ng Bohol, isang buwan bago mag-eleksyon, pero hindi po kasi natin pinayagan kasi sabi natin hindi mo binabago ang namumuno at nagpapatupad, nagmamanage ng ganyang kaiksi lamang. Medyo nagalit po kasi sa atin sa bagay na yan. Number three po, pabihira naman po kahit po siguro ako ng pinakamasamang tao, kahit po naman siguro pinakawala akong kaalam-alam o bobo ako, Mampat at Ma'am Ali. First time mo nakilala, pagkatapos madaming tao sa harapan, nandun po kami sa conference room namin. Sasabihin ko po, humihingi ako ng 300 milyon. Parang out of the extraordinary po yan. At saka nangyari po yung meeting dahil po nag-courtesy call, nagsusumbong na meron daw po kasi na nagbebenta na sinasabi doon sa kanila sa probinsya na kaya maniubrehin na eleksyon. Sabi ko, ipa-aresto nyo. Hindi po totoo yan kasi nungalingan yan. Ako po yung natanong, nung ako ba yung nagpa-practice? Taka lang, kuya. Bigla ako natawa sa sinabi niyo. Bakit hindi ba? Hindi ba totoo? Sabi ni Aling Ledesma, meron na ngang ebidensya. Naku, may nagsasalita at may magsasalita pa. Yung kahapon na balita na 25 million tinanggap, di umano, at dalawa pa ang nagrereklamo dahil na unang bayad ata daw di umano, yung isa at natalo. Ngayon binabalikan. At irerepan na lang daw. Sabi niya, Atty. Respicio, yun ay binigyan natin ng reaksyon yun. Diba? Ano sa palagay nyo? Bigla kasi ako natawa sa sinasabi ni Kuya. At ano nangyari doon sa mayor ng Silang? Ano nangyari? Naproklama na, binawi pa. Laban. Bawi. Ganun ba yun? Parang kanta lang sa Maynila, dapat pag ganun naproklama na, wala na kayo doon. Ipaubayan nyo na lang kung magrereklamo sila sa korte. Parang yun nangyari sa usaping Ate Lenny, tsaka itong si Bungit-ngit. Di ba? Nagreklamo yung isa. Hanggang ngayon, di pa nakaupo na siya. Yung kaso, pagkatapos ng ganun na nangyari. Hindi yung agad-agad pauupuin nyo. Anak ng bugi naman. Liliwanagin lang natin sabi doon sa maayos na balita, may pagkakamali.
Oo, bakit binawi nyo? Pinaupo nyo sana at kung may reklamo, hayaan ng korte. Ha? Hindi May magic na naman, sabi ni Aling Lorraine dito. Naknartipak lang talaga. Magkano ba, Chairman, na nagagastos kapag ikaw ay tatakbong congressman? Sabi ko po, sa karanasan namin, mga 300 million. Depende pa sa population. Opo, kasi sabi ko, before the campaign, gumagastos ka na. Tapos after the start of the campaign period, may gastos ka pa. So mga more or less 300 million. Yun po yung naging sagot ko, kung babalik ka rin po ako na ako'y nangihingi, para naman po napakabobo ko naman, at napakatanga ko po naman, nasa harapan na napakadami nakakadinig. At totoo naman po, kasama pa yung regional director namin. Ay, yun po yung nadinig at yun po yung nasabi. So, isipin niyo po, October yun. Tapos ngayon po lang nagsasalita. Parang hindi po yata makatotohanan yung ganon na magkakaroon. Totoo yun. Huwag nyo na kaming... Totoo yun. Kasi kung hindi ba naman kayo matakaw sa ay bakit may nababalitang ganito? Diba? Isipin nyo nga yun. Bakit mayroon? Sabi nga ng matatanda, kung walang usok, walang apoy. Baligtarin natin. Kung walang apoy, may usok ba? Ganun lang yun. Kaya ito, ipasok natin. Galit na sa inyo yung mga retired army, mga retired police, marami nang nag-uusap-usap eto, pasok natin to Rebuelta ang grupo ng mga retiradong militar, mga abogado laban kay COMELEC Chairman George Garcia. Kasunod na mga umano'y irregularidad sa nakaraang halalan. Tawagan nila ngayon ay isang revolusyon na hindi armado, kundi sa mismong sistema ng eleksyon sa bansa. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Chairman Garcia, ang kapal ng mukha mo. Nako. Yan ang maanghang na pahayag ni retired Colonel Segundo Metran sa isang press conference na isinagawa ng mga retiradong opisyal ng militar at ilang abogado laban kay COMELEC Chairman George Garcia. Ayon kay Metran, hindi nasasagot ng COMELEC ang umano'y mga anomalya sa katatapos na 2025 midterm elections. Kaya George Garcia, at ikaw pa ang umupo sa 2028, magkasubukan tayo. Nako yun. Subukan lang natin ang tapang mo at tapang ng taong bayan. Kabilang sa mga tumindig kasama ni Metran ay si... nagtataka lang ako dito. Dati meron tong kasama si Colonel Metran Hindi ko na nakita. Dati lagi yun, nagmumura din yun Ngayon wala na. Dito tayo, tuloy. Si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor-elect ng Reyna Mercedes Isabela na noon pa man ay lantad na sa pagbatikos sa mga umano'y irregularidad sa eleksyon. Ani Respicio, ngayon naman, panibagong kontrobersya ang kinahaharap ni Chairman Garcia at ito ang umano'y pag-amin niya na humingi siya ng 300 million pesos mula sa isang kandidatong kongresista sa Bohol kapalit ng pagkapanalo sa halalan. Dahil dito, isinampa ni Attorney Jordan Pizaras ang disbarment case laban kay Garcia sa Korte Suprema dahil sa umano'y extortion. Itinanggi naman ito ni Garcia at iginiit na nabaliktad lamang ang kanyang pahayag. Ngunit hindi kumbinsido si Respicio. Pero sabi ni Chairman George Garcia, na-misunderstood daw siya. Sir, hindi nga. Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion no? Pero misunderstood daw si Chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero sir, ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos, 900,000 lang dapat. Bakit mo sinabing 300 million? Dahil sa mga isyong ito, nanawagan ng Electoral Revolution ang grupo ng mga dating opisyal ng militar at ilang legal advocates. Pero paglilinaw nila, hindi ito armadong revolusyon, kundi panawagan para sa radikal na pagbabago sa sistemang pang-eleksyon sa bansa. We want electoral revolution. We provide the spark. Ang aming buong pag-asa, magtutuloy-tuloy yung fire. Hindi yung putok kami ng putok, walang nangyayari. Gusto lang po namin pukawin yung damdamin ng ating mga kababayan. Gusto namin ng pagbabago sa halalan dahil ito ay isang mahalagang haligi ng ating kalayaan. Tama kayo dyan, sir. Oo, dahil wala na ngayon Ibig sabihin, walang saysay na ang botohan. Paano natin nasabi? Sige nga. Merong mga na-disqualify, nanalo. 2 million mahigit ang boto. Hindi pa uupuin. Ano ba yun? Nanalo na, walang saysay. Nasa kanila ang batas. Ika nga. Ano ang kaso? Meron na sa Maynila. Doon na pinanganak, doon na nag-aral, diyan na nagkaroon ng pamilya. Citizenship ang issue. Alien daw. Hindi raw Pilipino.
ng tipaklong naman, oh. Ang masakla pa doon, nagdesisyon kaagad sila. Nakapag-desisyon na, paupuin itong si atras. Sino ba namang matutuwa nun? Anak ng tipaklong naman, oh. Kahit ikaw, gawin sa'yo yun. Nakapag-desisyon ka kaagad na paupuin. Bakit? Sino bang kinatatakutan mo? Sabi ni Aling Lorraine, matakot ka sa taong bayan. Pag ito nagkatotoo na pa-disbar ka, oo, ang kasunod niyan, hahalungkatin na yung kayamanan mo, sabi ni Aling Lorraine. Kaya, oo, tama lang yung ginagawa ng mga iba't ibang grupo. Abogado, mga retired army, private sector, tama lang yun. Pag nahalungkat lahat ng mga kabahuan nyo, yan, tuloy-tuloy na yan. Oblo, ang sabi ni Aling Ledesma. Wow, Aling Ledesma. Sana nga, totoo yan. Ating demokrasya. Kailangan po nating bantayan. Isa sa mga pangunahing itinutulak ngayon ng grupo ay ang hybrid election system na ayon sa dating opisyal ng gobyerno na si Greco Belhica ay mas transparent, mas credible at mas kapani-paniwala. Yun. Talking about a hybrid blockchain na system of election for 2028 para hindi na ho mangyari yung nangyari today. Ibig sabihin, transparent and mas credible. Nakikita kasi nating lahat at nasusubaybayan ng transmission ng boto. Sa presinto, nakikita na natin, ng mga watchers natin, ito talaga ang boto. Kaya pag i-transmit, alam natin na kung tama or mali yung i-transmit. Yun para mas magalid at kalidad na eleksyon sa 2028, alisin nito mga dorobo sa COMELEC. Palitan ng mas maayos. Usap-usapan sa Kamara, i-refile? I-refile, may 1 year bar. Ano ba naman yun? May 1 year ban. Tignan natin kung totoo itong balita na ito. Kasi meron daw umuugong-ugong na usapin. Sino ba nagbalita niyan? Tuloy. Bagal ang usad ng impeachment at pagpapasahan ng sisi sa pagitan ng Kamara at Senado, may nagbabalak daw magsampa muli ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Walang katigil-tigil na sampa. Ayon sa ilang mga mambabatas. At yan ang agenda report. Walang katigil-tigil na sampa. Hindi sila natatapos hanggat hindi nila nagagawa ang mga kagustuhan nila sa mga Duterte. Pero hindi naman natin alam kung aabante talaga yung mga nagpa-file na yan. Nahihirapan na sila, kahit nag-uubos na sila ng pondo ng bayan, hirap na sila patalsikin o hirap sila na, kita nyo naman, hirap sila paniwalain ang taong bayan na gumawa nga ng kalokohan itong si Bibi Sara. Hindi ho gumagawa ng kalokohan. Walang ganun. Political harassment, political assassination na nangyayari. Oo. Ganyan sila umatake. Diba? Hirap na hirap. Kunyari, hindi nagsasalita. Deep inside. Sila ang mga punot dulo kung paano mapadala si Tatay Digong sa dahig. Sila ang punot dulo kung paano mag-file ng impeachment laban dito kay Bibi Sara. Diba? Nakakawindang. Kumari hindi nagsasalita. Pero siya ang leader. Sila ang leader. Wow! Mamalinis pa kayo, sabi ni Aling Lorraine. Tuloy! Ni Hannah T. Early warning o chismis lang. Muling umugong ang usapan na i-refile umano sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nagpasabog nito ang bagong senador at outgoing party list representative na si Erwin Tulfo. That's what I heard. Usap-usapan na definitely babalik. Pero yung timing, hindi. Kaya nga sinabi ko kahapon na may 1 year ban. Kaya nga nagtataka ko. Somebody asked me like, paano mangyayari yun? So I asked also. Pero ayon sa isa sa mga House Prosecutor na si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Flores, wala silang naririnig na plano tungkol dito. Matatanda ang binalik ng Senado sa Kamara ang Articles of Impeachment nitong June 10 sa botong 18-5 kasunod ng pagkwestiyon ng ilang senator judges sa constitutionality ng kaso at pagpapatuloy nito sa 20th Congress. Ano yun? May malang pala. Pero siyempre, huwag tayong patumpik-tumpik pa rin dahil alam nyo naman ang mga balita, mabilis yan. May pakpak yan, may mga tenga yan. Baka mamaya marinig yan ng mga iba't ibang bakulaw, di ba? Isipin nila, sige, i-refile natin. O gagawa na naman ng kwento at paraan. Pero hindi pa rin uusad kasi may 1 year ban. Ito tayo. Dahil nga sa mga balita na ito, ano ang ginamit nila? Makinarya, pera, 'di ba? Para gawin kay Bibi Sara ito. Pero hindi pa rin aabante dahil magaling ang abogado ni Bibi Sara.
Halimbawa, kasi malapit na ho magkatapusan. 21, ano na ngayon, June 21. Simplihan natin. Matatapos na ang 98th Congress ngayong June 30. Papasok na. 'Di ba? 1 July. Papasok na ang 28th Congress. Diyan na ho magkakaroon ng mga usap-usap, pag-uusap. Kasi talagang hindi titigil itong mga bakulaw na ito na idiretso ang trial. Pero andito pa rin yung mga galing na abogado. Kung halimbawa mawala yung impeachment, mabasura, o mapagbotohan ng mga bagong senador at yung dating senador, mapagbotohan na tapusin na dahil trabaho lang dapat nilang isipin at wala nang iba. Siyempre, wag nating aalisin yung mga gusto ng kalaban. Gagawa at gagawa ng paraan niya. Doon pa nga lang, gumastos na sila napakalaki, sabi ni Aling Ledesma. Magkano yung sinasabing nga nababanggit na presyo kada pirma? Sino mismo nagsabi niyan? Merong involved. Merong pag-amin. Di ba? Sino nagsabi niyan? Gusto nyo malaman. Maya-maya, tuloy muna natin to. Kasi, paano ba naman hindi tawag dito, hindi malalaman ng tao? Meron bumaligtad na. Meron nag-timbre. Meron naging boses na merong halaga ang kada pirma. Yun ang atake nila kay BP Sara. Pera, makinarya, at yung ibang impluensya. Impluensya na mababang kapulungan na nagsama-sama. Alam nyo, sino-sino lang naman dyan yung mga matatakaw. Ang kagustuhan lang, tumakbo para ubusin ang kaban. Sabi ni Aling Lorraine. Sabi ni Tulfo, tila haka-haka lang talaga ang nakarating sa kanya. Mula raw yan sa dalawang kapwa kongresista na hindi naman niya pinangalanan. Unless the House leadership will make a statement, Speaker Romualdez at yung mga leaders at saka mga political party leaders, then puro speculation will just be speculating. Sakaling mag-refile ang House members ng mga reklamo, pwedeng questionin na naman ito, lalo na't may 1-year bar rule. Habang walang linaw ang panig ng Kamara, nanawagan si Tulfo ng konting paghinay-hinay sa mga batikos sa impeachment court mula sa House members. May word war ngayon sa pagitan ng dalawang chamber, kaugnay sa usad ng impeachment. Dapat hindi ka balat sibuyas. What I mean to say is that dapat ganun. Ano naman pala, alam mo, sir, boss, amo, manager, senador. Dapat hindi ka balat sibuyas. Sabihin mo yan sa mga kasama mo, boss, amo, manager, senador, sir. Baka mamaya, pag, nakarinig sila ng mga, pag-criticize sa mga ibang vlogger, maging sila, maghumirentado sila sa galit. Pero tama yan sinasabi mo, huwag sila magbalat sibuyas. Ganun ka ba, sir? Tanong lang. Tanong lang. Huwag ganun, sir, kasi nung dati, parang meron kami nabalitaan na Pero dati pa yun, Sir, senador ka ngayon, Hindi ka ngayon reporter, Hindi ka ngayon news anchor. Kasi pag news anchor, kailangan, ikaw ang bumabatikos. Pero slight lang. Pero ngayon, ikaw, sir, expect mo na babatikusin ka. Pero sa trabaho, as a senador, yung personal na buhay, hindi pwede, Ibang usapan yun. Pag ikaw ay nag-criticize sa isang tao, lalo na sa personal na buhay, ibang usapan yun. Pwede ka mademanda. Pero kung mag-criticize ka sa trabaho, sa performance ng isang trabahador ng gobyerno, okay lang yan. Normal yan. Andyan papasok yung freedom of speech. Yun. Kasi minsan over na yung over na yung ibang tao na masyadong yung below the belt na. Hindi maganda yun. Doon lang tayo sa tamang proseso. Tuloy. Sir, wag balat sibuyas, ulitin natin. May karapatan yung kabilang side. Pero sana, isipin din ng kabilang side ng Bunga-Batikos na these are senator judges, yung decision nila. Pero hindi rin ako makapag-comment ng maayos because galing ako sa kabila, galing ako sa Congress. Tapos papunta ako din sa kabila, tatawid ako sa kabila. So, anong gagawin natin dyan, sir? Nasa part ka na ng Senado, Senate. Ibig sabihin ba, eto sir, sisimulan na natin. Sisimulan na natin ang reaction para sa'yo. Baka mamaya niyan,
Oo, hindi ka makapagdesisyon dahil hawak ka pa rin sa Congress. Huwag naman ganun. Kung nasa Senado ka na. Doon ka pumart sa mga senador. Baka hindi namin makita yung part na yon. Doon tayo magsisimulang bumatikos. Oo. Tuloy, sir. It's very hard. Pero yung talking about na opinion ko na laging binabatikos, well, opinion nila yun. They have the right na magsalita. Aminado naman pala Ay, siya, boss. Amo manager, senador, sir. Eto na. Dahil nagkaalaman na kung sino yung talagang salarin dito sa bayaran sa pagpirma. Ayan, mismo umamin nagkabayaran kapalit ng pirma sa impeachment. Ano yung balita rito? Hindi naman nagsisinungaling yung tao na yun. Halos parang related, family related pa rin ata itong ano na to, yung Congressman Cosfra, tapos yung leader na Balulong, halos related pa rin ata kasi parang, Ay, tuloy na natin to. Yung mga nananawagan na pag-inhibit doon sa mga senador na pro-Duterte umano, ikaw ba isang ayon na dito? Magiging patas ba ito? How about yung mga anti-Duterte naman? I think it's a very disparate and almost a stupid move. Dahil alam natin, the 24 senators should be the judge. Ano ang where is the fairness kung alam natin na yung idea ng isang senator is leaning on the side of Duterte? Paano naging bias kung sa tingin niya ay talaga lang walang kaso na against BP Inday? In the first place, yung 125 million, galing yun kay Bongbong Binigay niya on the last minute. And I think na-short change talaga si BP Inday. Pero I think the bottom line of the impeachment trial is BP Inday was very active in using her confidential fund and her office in fighting insurgency. Lalo na yung mga recruitment sa mga school campuses. As DepEd Secretary, talagang nilabanan yun ni BP Inday Sara. Kaya galit na galit yung Kamatayan Black, galit na galit yung mga makakaliwa at yung mga terorista. Dahil isa si Inday sa pinakamatapang, pinakahaligi sa laban ng mga Pilipino, laban sa rebellion, laban sa komunista at laban sa mga terorista. Nakikita naman natin na ang House of Representatives ay na-infiltrate na ng mga makakaliwa at mga rebelde at mga kriminal. At sila pa mismo ang mayayabang na kunyari nag-question kay BP Sara Duterte at kay Tatay Digong na talagang tinitingalan ng buong bayan na totoong leader. So, in my opinion, wala nang mukha ang House of Representatives as far as their move to impeach Inday Sara. Dahil parang public knowledge na Ang alam ko, mismo si Congressman Prasco umamin sa video na there were really bribery in the signing of the impeachment article of impeachment. That in itself is a crime. So tama lang na binasura ng 18 senators natin, binalik sa kanila dahil sa umpisa pa lang mali na ang objective ng impeachment. It is a revenge of the makakaliwa, of the terrorist group, of the Kamatayan Black against Inday Sara because she was active in protecting our kids of being recruited to become rebels and communists. Kapansin-pansin po, Sir June, na ang mga nagsasalita lang ukol sa impeachment at sinasabing may kasalanan ang pangalawang Pangulo ay ito ng mga House leaders, no? Yung mga nasa prosecution panel. Pero yung mga daan-daang mga kongresista na pumirma, abay di natin narinig na nanindigan na pumirma sila dahil naniniwala sila na may ginawang mali ang pangalawang Pangulo. Ang nakikita natin, di ba, nabanggit mo na nga, merong mga paliwanag sila kasi alam nila magkakaroon ng backfire. Baka hindi sila iboto ng kanilang mga constituents. Ipinaliwanag nila na kung bakit sila bumoto or pumirma doon sa impeachment ay para may maihatid sa kanilang mga constituents, which is mali. Dapat pumirma ka doon dahil ikaw ay naniniwala na may kasalanan ang pangalawang Pangulo. Tama ka, Admar. Ang nangyari kasi, yung article of impeachment, na pirmahan yan dahil sa pressure, dahil sa motive of revenge at dahil sa pera-pera lang. Whether it's through a government project o actual na pera, hindi natin alam. Basta mismong mga congressman mismo ay sinasabi nila, they signed because of money. They needed the fund. At saka palapit na yung eleksyon.
So alam natin it's bribery. Pero alam din natin na wala talagang ang numbers of congressmen ay hindi talaga nila inarticulate on merits, on legality, na talagang may kasalanan si Inday Sara. Meaning, ang articles of impeachment is based on ill or questionable motives rather than merit, rather than evidence, or anything that is legal. Kaya ang nangyari sa ngayon, alam natin na lane president na si Bongbong Marcos dahil the next 2028 election hindi siya makatakbo. At alam din ng buong Pilipino na pinipilit talaga ng current speaker Martin Romualdez na maging presidentiable. Pero alam din natin na walang mananalo sa 2028 kundi Duterte ang pangalan or Duterte candidate. Narinig nyo mga kasama. Iba nang usapin ito ha. Walang mananalo sa 2028 kundi Duterte at Duterte candidates. Ayan na, kung umabot ka sa video natin ito ha. Saan man lugar ka. Shoutout sa'yo ng bonggang-bongga ha. Hanggang sa muli. Like and share ng video. Bye-bye.